Muling paalala ng SSS para sa mga pensyonado para hindi maputol ang buwan ng pensyon. Halika muli nating aalamin. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw sa lahat ng mga SSS pensioners saan ka man dako sa mundo. Ang SSS po ay muling nagpapaalala sa lahat ng mga pensyonado na tumatanggap ng buwan ng pensyon kay SSS. Mahalaga ang paalala na ito mga ka-vlogs dahil nakasalalay dito ang inyong tuloy-tuloy na pagtanggap ng buwan ng pensyon kay SSS. Kaya dapat ninyo itong seryosohin at dapat ninyo itong gagawin. Hindi naman po ito bago na paalala para sa ating mga pensyonado dahil sa mga nakaraang buwan at noon pang mga nakaraan mga ka-vlogs ay talagang ina-anunsyo na ito. May advisory na po si SSS at maging dito sa ating YouTube channel ay atin na po itong paulit-ulit na nire-remind sa mga pensyonado. Pero ganun pa man, marami pa rin po ang hindi nakakaalam at marami pa rin po ang hindi nagko-comply. So wag na nating paabutin na maputol po ang ating pensyon mga ka-vlogs. So well, ang tinutukoy ko lang naman, kung alam nyo na, itong SSS Annual Confirmation of Pensioners or AKOP mga ka-vlogs. So ano nga po ba itong SSS AKOP? Para po sa mga hindi pa nakakaalam at nakalimot na, ang SSS AKOP ay isang annual reporting, no? Reporting bawat taon ng mga SSS pensioners doon kay SSS. Bakit kailangan ng annual reporting? Sapagkat nais malaman ni SSS na yung tumatanggap ng pensyon ay nabubuhay pa at talagang buhay pa siya, no? Kasi meron kasi mga cases na patay na yung pensyonado, tumatanggap ng pensyon, no? Pero continuous pa rin yung pagtanggap niya ng kanyang pensyon, no? Meron din naman pong mga ibang mga beneficiaryo, halimbawa dito sa death or survivor pensioners mga ka-vlogs or dependent children under guardianship na yung mga beneficiaryo ng namatay na pensyonado ay hindi na qualified. Halimbawa po ay nag-asawa ulit, no? Nag-asawa ulit tapos hindi ni-report kay SSS. So bawal po kasi 'yon kasi automatic ipapasa sa next beneficiary na qualified yung pensyon ng namatay na SSS pensioners. So kaya po nangyayari itong SSS AKOP na ginagawa po ni SSS or nire-require ni SSS para sa lahat ng mga SSS pensioners. Well, sino-sino ba ang kailangang mag-report ng AKOP doon kay SSS? Lahat po ng mga types of SSS pensioners, no? Number 1, yung retirement pensioners. Number 2, yung total disability pensioners. Number 3, yung death or survivor pensioners. At panghuli, yung dependent children under guardianship. Yan po, no? 4 types of SSS pensioners. Lahat po yan nire-required na magpa-AKOP or annual confirmation of pensioners. Take note mga ka-vlogs ha, kahit po lahat ng types of pensioners ay nire-required na magpa-AKOP, pero dapat niyong tandaan na meron din po yang age requirement. So, hindi naman po lahat ng mga SSS pensioners nire-required ng AKOP, no? Nire-required lang yung lahat ng mga types of pensioners. Sapagkat, ang kailangan lamang mag-report kay SSS ay yung mga merong edad na 80 years old pataas. Uulitin ko, 80 years old pataas ay kailangang magpa-AKOP. Whether you are a retirement pensioner, total disability pensioner, death or survivor pensioner, or dependent children under guardianship, lahat kayo required magpa-AKOP basta 80 years old pataas. Dito ka man sa Pilipinas or nasa abroad. Yung mga below 80, no? Yung mga hindi pa naka 80 years old, abay exempted kayo. Wala kayong pananagutan dito sa AKOP mga ka-vlogs. Yung mga 80 years old pataas lang talaga mga ka-vlogs. So, exempted ha ang mga below 80. So, yung mga dalawa po ang pensyon, no? Halimbawa, retirement pensioner ka,
tapos death or survivor pensioner ka din, ayan, dapat nyong tandaan at dapat nyong malaman na dalawa po ang inyong kailangang akop reply na ibibigay kay SSS, no? Tig-iisa po yan kung dalawa po ang inyong SSS pension, mga ka-vlogs. Ano po ba ang mangyayari kung sakaling hindi niyo po ma-comply itong akop, mga ka-vlogs, no? Para sa ating mga 80 years old pataas na SSS pensioners, maari pong maputol ang inyong buwanang pensyon, no? Ang SSS po ay maaring imandato na putulin pansamantala, temporary lang naman yung pagtanggap nyo ng inyong pensyon. Maibabalik naman po ito, mga ka-vlogs, no? Kasi temporary lang yan. Maibabalik naman po ito, pero kailangan nyo pa rin magpaakop bago ito maibalik. Kailangan nyong magpaakop, and take note, no? Mag-aantay pa kayo ng 2 hanggang 3 buwan bago maibalik yung inyong SSS pension. So ano siya, hassle siya, no? Hassle sa part ng mga pensionado, kaya nararapat talaga na mag-comply kayo ng inyong SSS akop. Paano nga ba magpaakop, mga ka-vlogs? Well, si SSS nagbigay ng iba't ibang paraan paano tayo makapag-comply ng akop, dahil nice ni SSS na kayo po ang mamimili kung saan mas magaan, mas madali sa inyo. Number 1 po ay maaari tayong mag-comply ng ating akop sa pamamagitan ng walk-in. So kung gusto nyo mag-walk-in, no, kung kaya lang naman na pumunta sa SSS branches, no, na malapit sa inyong lugar, abay mag-walk-in po kayo. Pwede kayo doon, no? Sabihin nyo lang sa guard na mag-comply kayo ng inyong SSS akop. Well, anyway, the SSS akop form ay available po yan sa mga SSS branches, mga ka-vlogs. Doon nyo lang yan fill upan. And don't forget to bring your SSS ID or any government issued ID. Pangalawa po ay pwede po tayong mag-comply ng ating akop sa mga selected banks, no? Si SSS po ay naglabas ng isang circular kung saan po pwedeng mag-comply ng SSS akop sa pamamagitan ng mga selected banks. Andyan po sa inyong screen, mga ka-vlogs, mamili lamang po kayo kung client po kayo ng mga bangkong iyan. Next po, pwede tayong mag-comply ng ating SSS akop through video conference, mga ka-vlogs. Itong tinatawag natin na online. So, gagamitin nyo po ang Viber na app. So, magkaroon ng video conference. So, mag-request lamang po kayo kay SSS na gusto nyong mag-comply ng akop through video conference, mga ka-vlogs. Well, anyway, may mga iba't ibang Viber account per SSS branches, mga ka-vlogs, kung nakikita nyo po sa inyong screen. So, dapat alam nyo yan, no? Yung mga Viber accounts per SSS branch. Panghuli po, paano tayo mag-comply ng akop ay pwede tayong mag-request ng home visitation. Itong home visitation, si SSS po mismo ang bibisita sa bahay ng SSS pensioner, no? Actually, na-apply itong home visitation kung yung pensionado ay bedridden, no? Hindi na nakakalakad, may sakit, lumulubog na po sa higaan. Ayan po, no? Or grabe na yung katandaan, no? Mahina na ang katawan, na hindi na pwedeng mag-walk-in sa SSS branches. Ayan po, pwede kayong mag-request ng home visitation. Mag-email lamang po kayo kay SSS, no? Na mag-request kayo na bisitahin ni SSS yung pensionado. So, yun po yung mga paraan paano tayo makapag-comply ng ating akop, mga ka-vlogs. Well, anyway po, sa tuwing kailan po ba nagko-comply ng SSS akop ang mga pensionado? So, ang schedule of compliance po ay dapat niyong tandaan para sa mga retirement pensioners and total disability pensioners. Ito po yung buwan ng kapanganakan, no? Birth month ng SSS pensioners. So, kung ano yung birth month nyo, halimbawa January, every January po kayo mag-comply ng inyong SSS akop. Para naman sa mga death or survivor pensioners and dito sa mga dependent children under guardianship, ang inyong schedule of akop compliance ay tuwing yung buwan ng pagkamatay ng SSS pensioner, mga ka-vlogs, no? And take note, no, ang pag-comply ng akop pwede pong i-advance 2 months before the birth month or the
death month ng isang SSS pensioner. So, pwede po kayong mag-advance mga ka-vlogs para siguradong hindi makaligtaan ang inyong SSS Akop. So, gawin nyo na po, i-comply nyo na po ang SSS Akop para tuloy-tuloy po ang pagtanggap ng inyong buwan ng pensyon kay SSS. Bago ako magtapos sa video na to ay nais ko lamang pong inanyayahan ang lahat sa mga gustong maging miyembro dito sa aking YouTube channel. I-click nyo po ang ating join button na nasa baba. Mamili kayo ng mga perks na nais nyo. At kung nais nyo pong suportahan itong aking YouTube channel ay pindutin nyo po ang ating super thanks button na nasa baba. Sana naging gabay ang video na to. Kahit paano ay napag-uusapan natin at napaalalahanan tayo sa mga usapin hinggil po sa pagiging miyembro at pensyonado ni SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay nyo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.